Paano kung may espadang kayang magbigay ng malakas na kapangyarihan? Susundan natin dito ang isang batang prinsipe na pinadala sa Earth kasama ang isang espada para tumakas sa maraming mga kalaban. Hindi na nga siya nakabalik at dito na nga siya lumaki at makalipas nga ang ilang taon, dito na nga siya makakauwi sa kanila. Ngayong sira-sira na nga yung mundo niya, dito na nga siya tutulungan ng ibang mga tao at gagawa ng paraan para maligtas ito at maprotektahan. Pero hindi ito magiging madali dahil sa madaming kalaban nga doon sa lugar na yon na gugustuhing makuha yung espadang dala-dala niya. Title ng movie, Masters of the Universe. Disclaimer lang, I'm going to review this film as a film and it doesn't matter if kaparehas ba siya ng pinagbasehan niya or hindi. Kasi for me, it doesn't matter if it's the same or may binago nga doon sa pinagayahan. Kasi if pangit talaga yung isang movie, then pangit talaga yung isang movie. Other disclaimer, hindi ko pa nga napapanood yung original at ang tanging alam ko lang doon sa original ay yung mga memes na galing nga dito. First of all, it's fun naman. It's a fun action, adventure, fantasy drama nga and maraming times na natawa din naman talaga ako sa mga jokes nila. Sobrang nagustuhan ko si Nicholas Galitzin for the role kasi he's got the charm, the aura, the looks and everything to portray nga this character and I do think naman na he did a very good job as He-Man or bilang Adam nga. I love the production design, particularly the costumes nga from this film, lalong-lalo na nga kay Skeletor na wala lang, ang cool lang ng overall look niya. Pero overall as a villain, medyo nakulangan lang talaga ako. Hindi ko siya masyadong naramdaman as antagonist, wala lang siya masyadong evil na ginawa enough to stand out as a villain, and sayang lang na sana we got to see him more on this movie. Sobrang bilis din ng takbo ng story na okay din naman, pero kasi for me, this would be better if we've seen more doon sa buhay nga ni Adam habang nasa Earth siya since nandun na tayo eh. I know na walang enough time unless gagawin nga nila tong series pero again, it seems like wala lang talagang point na napunta pa nga siya sa Earth. Nag-time jump pa sila ng 15 years tapos in a few minutes, nakabalik din naman siya. So alam mo yun, parang, what? Siguro they could have just balanced the location na meron nga mga happenings doon sa Earth mismo and meron nga din doon sa Eternia na siguro it would be better if tinago na lang siya somewhere sa Eternia or sa mundong yon and doon na nga lang siya nagtago at hindi na nga lang siya napunta sa Earth. Di ko rin nagustuhan na somehow nahanap niya yung actual sword na 15 years na nga niyang hinahanap sa isang toy store lang na I know comedy pero it feels unearned eh. Gustuhan ko naman yung start nga ng journey nila and yung mga action sequences nga nila pagdating nga nila doon sa Eternia pero medyo kulang lang talaga siya sa substance and more context for it to stand out kung bakit kailangan magkaroon ng labanan or action sequences doon eh. Di ko rin nagustuhan na somehow naging magaling agad siya sa pakikipaglaban kahit wala naman siyang experience and wala namang pinakita na nag-training siya doon sa Earth. Oo, nagja-gym siya pero ang mga hand-to-hand combat parang wala naman. Puro parte nga yun ng power na hindi lang lalaki yung katawan niya but also magkakaroon nga siya ng kaalaman sa pakikipaglaban na okay din naman pero kasi it would be much better if mas pinaghirapan nga niyang makuha yung skills niya kaysa nakuha lang talaga niya out of nowhere. Hindi lang talaga siya bigla ang malakas and magaling sa sword fighting dahil nga lang doon sa power na it's very lazy na maganda sana kung ginamit nila yon to build up nga yung character nga ni Adam or ni He-Man. Tatawa din ako dito doon sa part na ang bait ni Skeletor kasi hinintay niya muna na mategi nga yung hari or yung tatay nga ni Adam bago niya pinatulog si Adam. Hindi ko rin sure if they're trying to emulate ba the animated version pero for me, it didn't work dito sa live action. Lalo na nga yung part doon sa umpisa with Skeletor and his whole group na they have all the time in the world na makuha nga yung sword doon sa bata pero still, nakatunga nga lang sila tapos pinapakinggan yung monologue. Gustuhan ko rin pala yung mga side characters nila dito lalo na nga doon sa mga kakampi na sana nga mas dinevelop pa nga nila and I also like na hindi lang talaga nila ginawang love interest lang itong si Teela and binigyan nga nila siya ng maayos na background and a character of her own na hindi lang talaga siya connected lang kay He-Man dahil partner siya ni He-Man ganon. Tatawa lang din ako na sa dulo lang nagpakita yung tigre and sobrang konti lang ng scenes niya pero siguro kasi nagtitipid sila sa budget eh. Pero given na hindi rin naman maganda yung CGI or VFX nila dito, siguro mas better na rin na hindi nila masyadong ginamit yung tigre. Tatawa lang din ako dito na ang convenient lang, naiisa lang yung kulungan nga nila Skeletor sa lahat ng bihag nila na hindi man lang niya naisip na magkakakampi yung mga kinulong niya eh, na at the end of the day, posible silang magkampihan, tapos ayun nga, nakatakas din sila. And overall, fun naman din yung film pero sobrang daming questionable lang talaga yung nangyayari. Kaya nag-stand out sa akin na nagustuhan ko nga dito yung comedy nga on this film pero may mga times na hindi rin siya naglalad and poorly executed pero overall,
Okay na rin to pampalipas ng oras. Again, ang title ng movie ay Masters of the Universe and ang torta rating ko for this film ay 5.5 or 6 out of 10.